Ninyo, ano yung ginagawa mo, ha? Let me see. Hindi po pwede, Mamita. Hindi pwede ang hindi pwede, Ninyo. Oh, ako ba to? Anak, bakit ang pangit ko dito? Ganito ba yung buhok ko? Feel ko ganito talaga yung buhok ko. Hindi niyo po ba nagustuhan, Mami? Quinette, bakit hindi mo man lang ako binigyan ng ganito? Kahit minsan, nung bata ka pa. Eh kasi naman, Ma, ang gusto mo yung kumikinang at yung nasasangla. Ay, oo nga, naalala ko na. Ay, ito gusto ko to. Mas pangit si Helen sa akin. Gusto ko to. Ninyo, bakit parang okay na kayo ng yaya mo? Nakalimutan mo na ba yung ginawa niya sa'yo? Isabi po kasi niya. Huwag mong kalimutan ito. Pera lang ang kailangan niya sa'yo. Kaya nga siya pumasok na yaya eh. Kasi ninyo, kailangan niya ng pera. Po? Oo, kaya hingi siya ng hingi sa amin. Pinipirahan niya kami. Kaya naisip namin, ikinalang namin siya ng trabaho. Noong una nga, ayaw kanyang alagaan. Napilitan lang siya kasi namatayan sila. Kung hindi siguro ako umuwi dito, siguro hanggang ngayon, buhay pa rin sila tatay. Ako ang nagdala ng gulo dito eh. Kung may nangyari pang masama kay Paula, ewan ko na lang. Alam ko ang gusto nilang mangyari. Kailangan nila tayo. Kung ilalaban to sa korte, sigurado anak mananalo ka. Hindi na makapaghintay. Ayoko ko kasing iwan si Paula mag-isa eh. Kaya lang wala naman akong magawa dahil nakapirma na ako ng kontrata. Pinapagbigay pala ni, Dave para kay Ninyo. Paula, hindi pa tapos sa atin si Lester. Pati nga si Ninyo pinagkakakitaan niya eh. Ate, huwag mo na ituro sa pulis si Lester, ah. Hindi siya gumawa niyan. Eh, sino?